Grabing banatan sa kalang ahon rito, kumalas na si Mark at biglang dumikit. Binanatan rin niya dito si Jikal. Bawian lang sila dito, suklian rito at binanatan rin si Mark. Ito yung magandang laban. Kanina pa sila nagkakabanatan. Jikal, umagwat na dito si Mark, humahabol. Napakahaba yung pangtiis niya itong bata na to, si Mark. Kanina pa to kumalas na siya pero humabol. Laban na lang ba? Buko ang baon sa ahon sa kanyang round 2, makakausad kaya siya matapos siyang maiwan sa kanyang mga banatan ni Mark Brolo at defending champion natin dito si Ken. Kayang dipinsahan ngayon sa araw na to. Then meron tayong from Pilipinas. So, tatlo sila dito magkakasama kaya abangan natin yung ating mga 16 under dito at saka malapit na rin ang national kaya magandang tune up to practice. Andyan si Kuya Azor, siya yung pinaka bagits dyan ha. Ito yung grupo natin. Syempre sabi ni Kuya Arche, bata pa pero magulang na. At dito si Patrick bumabanat na at nagpainit na kagad ng baga rito si Patrick dahil kanina medyo hindi siya nakasabay dahil naiwan siya sa kanilang mga banatan. Kaya dito kailangan niyang bumawi siguro pero hindi pa tapos to. Kumbaga lahat pa to sila ay nagdidipinsa dahil ang inaantay nila dito yung garden dahil kapag nakausad ka sa garden, kaya mo nang tumapos ng finish line. Pero kapag hindi ka umabot sa my garden, asahan mo hindi ka talaga makakatawid ng finish line. Kaya ito nagdidipinsahan talaga sila sa kanya-kanya rito. At na dito si Kuya Azor, siya yung pinaka-bagits dyan Kaya magandang laban talaga kapag ahon na. Ang pinag-uusapan si Bep lumabas ng harap-harapan na inip siya sa peloton dahil nakita niya na walang bumanat. Ako baka sakaling makakawala ako pero kapag wala kang pang-usad dito sa ahon, pwedeng dito sa medyo patag pa lang babanat ka na para kung sakaling ikaw ay abutan nandun ka na sa ahon. Pero kapag ikaw naman ang hinabol kaagad, medyo mapapaisip ka na dapat hindi muna ako bumanat dahil inabot si Bep si Junior. Tatay Tux, ito nagkalasan na kagad ang peloton natin Kita nyo naman yan, kung mga napuputol na sila rito. Kaya pala nagdidipinsa sila dahil mahirap talaga ang ahon. Dahil sa patag, ito malamang napakatulin to sila. Pero kapag ahon, kaya nagkalasan na sila dito. Bawi na lang tayo sa susunod na secret race at lumikod na nga si Bep dahil hinabol siya kagad kanina at di siya pinagbigyan pero masuki yun na bumanat si Bep dahil kapag ikaw ay nahirapan talaga na makawala rin dahil rito may mga malakas talaga at meron tayong defending champion. May lumabas na naman si Mark, dalawa si Raymond at si G-Carl. Ito second group natin at nakawala na dito si Mark Patrick. Matulin yung piga niya dito dahil naisip niya na babawi na ako dahil kanina ay hindi ako nakawala dahil malalakas yung mga kalaban ko. Ito na ang aking pagkakataon ngayon. Sinubukan niyang tiisin kung makakawala ba siya dahil meron silang QM at dalawa yung ating second group. Ito, ini-interval pa niya yung kanyang breakaway dahil kailangan talaga niya makausad sa my garden. Kaya kapag babagal siya at ito bagong simplang lumabas yung basket dito ni G-Carl Nonyes, nandito naman si Muscle Mox. Itong magandang labanan dahil tatlo na lang silang umusad rito. Malamang baka ito na lang rin tatlo ang tumapos kaya sa ating finish line. Pero hindi pa natin malalaman kung nandito ba sa tatlo ang mananalo dahil yung palato natin marami silang naghabol at inabot nga dito si Mark, G-Carl at si Raymond. Magandang abangan natin yung ating tatlong breakaway kung nandito na ba o nandun pa sa ating peloton ang mananalo sa ating EOM. At ang mahalaga yung finish line at wala na silang trangkuhan rito. Mag-aaway na sila sa ahon dahil kahit tuto ka dyan kapag ikaw ay kumalas at wala kang pangsipa sa ahon, bibitaw ka talaga. Kailangan meron ka talagang pagsipa, sariling sikap mo talaga para ikaw ay makakausad. At ang lakas dito ni Mark, siya nung nagdadala rito, dalawa ang nasa likod at QM ang ating aabangan. Pantay yung tatlo at ang peloton nasa likod na. Kunti lang yung agwat pero nahirapan din silang dumikit dahil ahon.
Raymond ang nasa kaliwa, kanan. Kaliwa naman, ito na lumabas dito ng harap-harapan. Pinakala si Mark dito sa kanilang KOM. Nangunguna sa harapan si Raymond. Umangat pa siya dito at hindi pa siya kampante. Kabinanatan ng 2 beses niya dito si G. Carl. Kaya ito ang ating kumuha sa KOM. Pero bigla siyang umatras. At peloton, kunti lang yung lamang niyan dito sa ating breakout. Yun nga lang, nahirapan talaga silang dumikit rin. At grabing tiis din. Ito si Mark Patrick dahil kumalas na. Kailangan niyang humabol dito pero kumalas din dito si Raymond pagkatapos ng QM. Naubusan talaga siya ng gasolina. Talagang napakahirap talaga sa may garden. Bakit kaya hanggang ngayon hindi pa napapatag? Kaya sa susunod na balik natin, patagin na kaya natin, lalhan natin ng bulldozer kaya yan. At grabe yung solo breakaway natin kung pinakalas siya. Pero ito ngayon, siya naman yung nangunguna pagkatapos ng EOM solo breakaway natin rito. G. Carl noon, yes! Napakatangkad at naghahabol naman si Mark rito na talagang kailangan niyang tiisin dahil sabi niya kanina, natalo na ako sa pangalawang pagkakataon. Baka matalo pa ako, kailangan ko lang tiisin. Sa karera ay andito talaga yung tiis dahil sa ensayo kapag sanayin mo yung sarili mo na pagurin talaga. Pagdating sa karera ay napakadali lang. Dahil sa karera ay napakatulin, nandun yung mga pigaan, angatan, magasuklian. Kaya ito kapag dumikit nga ito at dumikit nga. Grabe yung taste dito ni Mark. Kumalas na to pero dumikit pa rin siya dito. Grabe. Talaga umangat at ito medyo talagang pinakitaan lang niya dito si J. Carl na talagang meron pa ako dahil ito magandang abangan natin rito. Dahil dito sa kanilang dalawa, napakatangkad laban dito sa small. Grabe ito si J. Carl. Kitang-kita natin napakatangkad. At ito, lumawas yung patskit dito ni J. Carl dahil kakasimplang lang to. Dito lang ngayon. Kaya ito magandang abangan na kung sino ang mananalo na kay Mark. Kaya dito umangat na dito si Mark. Grabe pinakalas na dito. Si J. Carl tumutok niya muna at dinala sa gidle. Binalik sa gitna rin. Sabay buka, ito mga mauutak na talaga mga siklista ngayon, dahil dinaan sa gidle para hindi makakalabas rin. G. Carl lang nasa harapan, nandito sa likuran naman si Mark at wala nang trangkuhan, kanya-kanyang sipa, gustong lalabas. Rito si Mark pero hindi basta makakalabas dahil kailangan mo mag-iipon ng lakas dahil ang mahalaga, ang finish line na papadikit dito sa likuran rin, Marami sila nag-aantay rin na dumikit din dito sa dalawa kaya kailangan banatan. Umabas na naman dito si Mark. Talagang pigaan na sila dito at nasa likuran. Andito naman si G. Carl. Dapang-dapa rin dito. Binuka, sinuklian, naiwan. Humabol rin dito si Mark. Nakabungad na. Ito si G. Carl sa harapan pero grabing pantiis naman. Ito si Mark dito nagmino, dumikit na andahang tumapat rito at breakthroughan pa naunahan. Kaya medyo naunahan siguro yun dahil ginamitan ng kamao pagkatapos ito nakabungad na si G. Carl at humahabol si Mark sa likuran. Grabing pantiis rin. Dito ni Mark humalas na yan at humabol. G. Carl nakabungad at umagwat na. Pero yun nga lang, nagpahinga siya dito kaya hinabol naman dito ni Mark. Grabe, piniga na sanang persahin pa dito ni G. Carl pero tinapatan at inunahan pala pag bike through dito ni Mark Patrick. Kaya nakalamang siya ng hinayang rin dito si G. Carl pero talagang kapag hindi pa tatawid sa finish line, talagang hindi pa natin masabi kung siya na ba. Congrats din kay Mark.